Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang atin na bigyan ng reaksyon ngayon ay itong kaguluhan sa Pilipinas na inumpisahan itong mga protesta at magkabilang mga rally ng iba't ibang grupo. Well, ang Trillion Piso March na pinangunahan ng mga religious group katulad ng mga pari, madre at kasama na dyan yung ibang makabayan groups, ay ito yung nakikita kong parang legit na grupo na nagprotesta. Ngayon merong mga grupo na katulad nitong grupo nitong baliw na congressman na tinatawag na Barasaga. Barasaga ba yan? Na miyaw-miyaw ng miyaw, di ba? Kahol ng kahol. At meron ding mga grupo na mga kulay berde. Yung mga Saramaw group, di ba? Yung mga nagsisigaw na PBBM bangag-bangag, yun ang grupo, yun ang dapat natin tingnan, kasi itong nagmamarcha ngayon ng mga nagprotesta ay iba-iba ang kanilang mga agenda. Katulad na lamang ng grupo nitong Miyaw Miyaw na kada Biyernes daw ay nagrarally sa mga subdivision. Yan sa tingin ko ay pinupunduhan ng China. Kung hindi man China ang nagpupundo diyan, walang iba kundi sila Digong. Maraming pera si Digong, hindi natin alam, napakarami niyan. Mabubulgar ang pera na ninakaw ni Digong sa Pilipinas ngayon dahil sa binalikan ni Gordon, ni dating Senador Gordon, ay itinulak niyang ibalik or balikan ang kaso ng Parmali. At yan ay bubuksan na kaso ng ombudsman ni Remulla. Ngayon ito namang sigaw ng sigaw, di ba? Na bangag-bangag si PBBM na mga hardcore members ni Digong or hardcore DDS ay isa din yan na dapat tingnan natin na mga pampagulo at sumasakay lamang sa kilos protesta ng lehitimong grupo na tinatawag na Trillion Piso March. At alam natin China rin ang nasa likod nitong sigaw-sigaw ng mga bangag-bangag. Ang mga leader niyan ay of course pinupunduhan ng China. At ito ang ating pag-usapan ngayon kung bakit napakaraming grupo na ngayon na nagsisigaw na Marcos resign, Marcos resign. Lahat ng mga yan ay of course kalaban niya ni PBBM na gusto siyang ibagsak. Pero bakit gusto siyang ibagsak? Well, napakalaki ang dahilan niyan, napakalaki. Isa diyan ay ang Parmali. Malalaman nyo rin yan mga kababayan kung bakit talagang gusto nilang patalsikin si PBBM at uupo sila para wala nang mananagot. Kasi hawak nila lahat noon eh. Pati judicial department ay sa kanila, ombudsman ay sa kanila. So wala talagang nakulong sa panahon ni Digong. Alright, so ito atin panoorin ang isang rally kahapon yata ito na rally sa EDSA Shrine. At ito ay isang lehitimong grupo ito. Ito ang mga kagrupo ng nagmamarcha noong September 21 na tinatawag na Trillion Piso March. At ngayong November 30 ay mayroon na namang napakalaking protesta ng Trillion Piso March na grupo. At ang grupo naman na ito ay tingin ko ay legit talaga yan na grupo na walang kinikilingan. Kundi ang kontra nila ay yung mga kurakot. Iba naman itong nagsisigaw ng PBBM ibagsak. Hindi naman si PBBM ang nagnanakaw diyan, di ba? Instead, si PBBM ang nagbooking sa mga magnanakaw na yan. Kaya sa Trillion Piso March, hindi nila sinisigaw na PBBM ibagsak eh. Kasi alam nila na hindi kasama si PBBM sa Trillion Piso March. Pero sa ibang mga grupo na funded ng mga DDS ng China, ay si PBBM talaga ang kanilang target. Alright, so no further ado, atin na panoorin saglit itong nangyayaring protesta kahapon. Ito'y preload lamang ito, preload para sa malaking protesta ngayong November 30. So ito ang video atin panoorin. Umabot na sa mga concert at sports event ang panawagan ng mga Pilipinong panagutin ang mga korap.
Lumabas din sa ilang survey na maraming galit sa katiwalian at naniniwalang epektibo ang mga protesta para panagutin ang mga tiwali. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mula sa mga kilos protesta kontra korupsyon noong September 21, umabot na sa ibang pagtitipon ang panawagan para sa pananagutan. Isinigaw yan sa mga concert, mapa-local artist man, at kahit sa mga sports event. Ordinaryong Pilipino man o mga personalidad, hindi nangini. Sa kalsada man, ikulong ang mga magnanakaw. o sa prestihiyosong pagtitipon gaya ng Cinemalaya. Artista ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Artista ng bayan! Kulong yung mga kurakot! Katunayan, 60% ng mga Pilipino ang galit sa korupsyon batay sa pinakahuling survey ng Okta Research. 30% naman ang takot o balisa at 7% ang malungkot. Sa survey naman ng Pulse Asia, 97% ang naniniwalang talamak ang korupsyon sa pamahalaan. 85% ang nagsabing tumindi ito sa nagdaang 12 buwan at 46% ang nagsabing epektibo ang mga protesta para mapanagot ang mga tiwali. Okay, so napaka-epektibo talaga ng protesta dahil maririnig yan ng mga kabataan at ang mga estudyante, ang mga kabataan, kapag yan na ang aksyon ay talagang mas matindi yan. Dahil kabataan yan, sabi ni Gatho si Rizal, pag-asa ng bayan. Well, iba naman yung mga kabataan sa Quiapo noong nakaraang rally, di ba? Kasi nambabato ng molotov bomb at mga basag na buti at basag na mga window glass. Ibang klaseng mga kabataan yun, mga kabataang hamog. Hindi yun yung mga pag-asa ng bayan. Okay, so meron akong nabasa sa artikulo ni Nico Baldivina ng Press One na ito palang pagkagulo-gulo ng Pilipinas ngayon ay ginagatungan pala ito, ginagatungan lalong pinapalaki ng China, walang iba. Kasi gusto ng China na magkawatak-watak ang Pilipinas at mapunta tayo sa sa ibang isyu na hindi natin matutukan ang WPS kasi gusto nila na malihis ang isyu at mapunta tayo dito ngayon sa pagkagulo-gulo ng mga kurakot. Kaya nang malaman ng China na pinangunahan na ni PBBM ang investigasyon sa kurakot, ay tinira na naman ng kanilang mga trolls. By the way, mayroong 2 million trolls ang China na binabayaran ng Communist China sa buong mundo. Ngayon, ang titirahin nila ay Taiwan, Philippines at Amerika. Kaya kung sabihin ng kanilang conductor, yung orkestra ng mga trolls sa China, sasabihin na tirahin nyo na si PBBM, so diyan makikita natin na sa lahat ng social media, Facebook, Twitter, kahit sa Instagram, ay makikita natin ang dami-daming nagsasabing PBBM resign or PBBM ibagsak. Kasi yan, karamihan dyan, 90% are trolls. Trolls lamang yan. At ang iba dyan ay naanod lamang sa baha ng mga trolls. Kaya lalong ginagatungan ng China ngayon ang gulo sa Pilipinas, lalo na itong kurakot issue, para nga tayo hindi makapokus sa WPS at paggising natin sa isang umaga ay meron ng mga airport, runways, structure dyan sa Baho de Masinloc at sa iba pang mga isla-isla dyan sa WPS na malapit na sa Palawan at Zambales. So yan ang katotohanan pala, kaya lalong lumalaki ngayon ang gulo sa Pilipinas dahil ginagatungan ng China. Hindi natin yan nakikita. Ang nakikita natin mga kababayan ay akala natin DDS versus loyalista.
at aktivista, NPA versus government. Yun ang nakikita natin, pero out of the picture ay hindi natin nakikita. Sa likod niyan ay ang demonyong China. Sana hindi maintindihan ng China ang sinabi ko, no? Magagalit yun sa akin. Lagot tayo nito mga kababayan. Pero yan ang totoo. Lahat ng paraan ay ginagawa ng China na magkagulo-gulo tayo at hindi tayo maniniwala sa ating gobyerno. Dahil ang gobyerno natin ngayon, ito yung gobyerno na magpabagsak sa China. Ito yung gobyerno na kinakatakutan ng Southeast Asia. Ito yung gobyerno na sumasaludo kahit ang pinakamayaman sa Southeast Asia na Singapore, ang little tiger. Yang China, hindi na yan tiger eh. Bulati na lang yan. 5 years from now, kung ganun pa rin ang kanilang style, at 5 years from now, kung titirahin siya ng Amerika sa tariff, ay mamumulobi talaga ang China. Wala nang mag-invest doon, ang gulo-gulo na rin sa China. Kaya ang Pilipinas ang kinakatakutan ng Southeast Asia ngayon, kahit ng China. Nakita natin, di ba, nag-invest ang Singapore ng napakalaking halaga sa Pilipinas. Ang Singapore ang pinakamayaman eh. Mayaman pa yan sa China. Maliit lang siya na bansa. Pero kung proportion ang pag-uusapan natin, talo ng Singapore ang China in terms of kwarta or pera. Kaya itong gulo dito ngayon, sa layman's point of view, sa ordinaryong tao ay akala natin na Duterte versus PBBM, rebelde versus gobyerno. Pero hindi yan. Hindi yan ang nasa likod ng lahat. Orchestrated ang lahat ng ito ng China. Mga kababayan, naniwala ba kayo? Sa ngayon, naguguluhan pa kayo. Pero kapag nagkagulo na talaga, ay ma-realize nyo na China pala lahat ang gumawa nito. At tama pala yung sinabi ko. Kaya, ingat tayo sa ating mga maririnig at huwag kaagad maniniwala sa maririnig at mapanood natin dahil sa likod niyan ay merong puppet master. Merong puppet master niyan. Walang iba, yung mga chikwa pa rin. Kaya may panahon siguro na pag nakakita tayo ng mga chikwa sa daan, kapag nagkagera ay kahit Pilipino na inchik ay mapagkamalan natin na inchik na galing China eh. Kaya yun ang mahirap eh dahil meron na tayong inchik puweba, di ba? Yung kung merong tinatawag na phobia sa ano, di ba? Inchik phobia. Kung merong phobia sa height, merong phobia sa mga insekto, merong inchik phobia. At kapag merong inchik phobia na, yun na yung mahirap. Kasi majority ang Pilipino eh. Pag may maglakad na inchik sa daan, kapag nagkagera ay yun ang mahirap. Mapagkamalan natin na inchik eh, na galing China. Kaya ito ang mahirap, mga kababayan. Kaya ipaubayan na lang natin sa Diyos siguro ang kaguluhan na ito dahil orchestrated na eh. Yung mga mahinang pag-iisip ay naniniwala sila na DDS lang versus PBBM. At naniniwala ang DDS na tama sila. Mali si PBBM. Sa loyalista ay ganun din. Pero nakikita natin na talagang mali ang DDS. At ang DDS, ang kanilang amo, ang kanilang Diyos, ay suportado ng China dahil nga sa gentleman's agreement. Okay, tapusin na natin ang video ito. Kaya ilang Biyernes nang may mga protesta kontra katiwalian na itutuloy rin sa Biyernes ng ilang grupo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tuloy po tayo sa ating paglabas ng aming mga paaralan. Dito po sa Metro Manila, decisively lalabas po ang mga eskwelahan sa U-Belt at magko-converge po sila patungong Menjola. Panawagan pa ng isang grupo, magsuot ng puti kada Biyernes at maglagay ng puting ribbon sa mga sasakyan at bahay.
Yung hindi makarating sa EDSA Shrine o yung mga nasa probinsya, mayroong kanya-kanyang parokya na sumasabay dito ng same activities and same actions all around again the Philippines. At tulad noong September 21, may malakihan muling marcha sa November 30 sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ay Biyernes pala, bukas, ay merong preload pa rin ito, preload march protest para sa mga buhaya. Hindi naman, ito kasing trillion piso march na grupo ay hindi si PBBM ang tinitira nito. Baka magkakamali ang sinasakyan kasi ito ng ibang grupo eh. Andin nakihalo sila diyan sa grupo ng mga religious people na to ng trillion piso march at sinisigaw nila ay PBBM resign. Kaya doon gagad malata na hindi sila kasama sa trillion piso march. Mga pampagulo eh. Yan yung mga DDS na nakihalo diyan. At alam naman natin yung si Barasaga ay DDS din yon na baliw, di ba? Meron bang ganyang klaseng tao, congressman ka tapos mag-acting ka ng ganyan? Bakit hindi yan ipa-check up sa neurologist, di ba? At sa psychologist. Siguradong merong ano yan sa utak. Sira eh. Di ba mga kababayan? Kaya ngayong November 30 ay merong napakalaking rally sponsored ng Trillion Piso March Group. At sabihin na natin ng grupo na ito ay isang legit group sa pagprotesta dahil tama talaga ang kanilang sinisigaw. Well, itong iba na nagsisigaw ng pangalan ng PBBM ay ibang grupo yan. Yan yung mga infiltrators lamang dyan at pampagulo. Katulad ng nangyari noong September 21. Diba? 23 ba yun? 21? Ay yung nanggulo doon ay yun yung mga binabayaran ni Topacio, diba? Ng DDS na grupo na taga Quiapo na mga batang hamog at mga standby sa Quiapo. Yun yung nanggugulo. Nanununog pa, na nagnakaw pa sa mga hotel, di ba? Nang basag pa ng mga establishmento. Kaya hindi talaga sila kasama sa trillion piso march. Ito ang dapat hulihin kaagad eh. Kasi nanggugulo lang, nangnakaw pa. At well, meron silang dress code na itim, nakamaskara pa. Grabe mga kababayan. Okay, pag-comment na lang sa ating comment section sa inyong masasabi tungkol dito sa napipintong November 30 National Protest sponsored by the Trillion Piso March Group. Palaging alalahanin na ang Trillion Piso March Group ay iba sa mga grupo doon na nagsisigaw ng PBBM resign. Yung mga nagsisigaw automatic, yun talaga ay mga DDS at hindi yun mga makabayan. Alright, ako magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at God bless the Philippines.